Mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Salamat po sa mga nag-share ng kanilang blessing. Yan, kung happy kayo or nasiyahan kayo sa ating lebak-lebak with evidence at palagi tayong number one, nangunguna sa mga lebak-lebak, mag-share ng blessing. O ito na kabibig, booking! Na-booking ang modus ni Jinky Luistro. Nagsisinungaling sa Justice Committee hearing. Na-booking ang modus. Niloloko ang mga kapwa kongresista. Booking na booking ngayon kabibig. So sa mga kongresista, nako, pag-iisip-isipan nyo. Kasi itong committee report nila, nako, kulang na kulang yan. May mga, sabi pa ni umano, mga mali-maling impormasyon. Ito kabibig ha, ito ang i-share ko sa inyo ha. Ngayon lang ito pinag-usapan at ang Bilyonaryo News Channel pa talaga ang nagbalita hinggil dito. Ito yan mga kabibig. How, tignan natin ha. Sabi ni Alvin and Tourism kabibig, sabi niya dito tignan natin ha. Si Alvin and Tourism, grabe ang mga pasabong ni Alvin. Itong sabi ni Alvin, the House Committee on Justice knew. They said nothing. Yes, nothing. The headlines exploded. Social media lost its mind. Billions, they scream. Here's what they buried. Ito pala yung tinakpan na katotohanan. Inside the very AMLAC report they themselves submitted, the same document, the same hearing, was annotation. BPI was retracting information on 13 of Attorney Manscarpio's covered transaction. System bug, wrong data. The bank flagged it in the official record before the very committee conducting the hearing. Pero hindi nila ito sinabi sa committee hearing. One transaction alone recorded as 2 billion was actually 2 million. Not a typo, not a rounding error. 1,000-fold inflation of a man's financial record broadcast the entire nation. No correction, no context, no shame. And the committee, they let the 6.7 billion headline run. They milked every second of the drama. Ito pala yun kabibig. Ito However, in the letter dated April 6, 2026, signed by the Senior Vice President and Head of the BPI Transaction Banking Division, Institutional Banking Segment, the banks requested for the deletion of 13 covered transaction report CTR records pertaining to Attorney Carpio. According to BPI, a system bug from a source application system resulted in inaccurate amounts of the said records. That based on their verification, the actual amounts of MCs procured for Attorney Carpio from the reports effective by the system bug are below 500,000. Hala, yan, system bug pala. With this request and granting that it is already corrected this time, it would appear a total amount of MCs procured by NAI in favor of Attorney Carpio would only be 2,110,714.29 and not 2.3 billion. Ooh. Pero hindi ito sinabi. Hindi ito ni-mention sa committee hearing. Deadma sila. Kinurek na pala ng BPI. Pero ang palaging sinasabi nila 6.7 billion, pero kinurek na pala. Hala ka. Nakakahiya naman to. Hindi man lang nagsabi si Jinky Luistro, oy, merong note dito na kinorek na pala ng BPI. Hinayaan nila na ito ang magiging headline. Hinayaan nila na ang mga tao ay mabulag sa katotohanan. Hinayaan nila ang mga tao ay makakuha ng maling impormasyon. Klinaro na pala ng BPI.
Pero hindi nila ito sinabi during the Justice Committee hearing. Bakit? Bakit nilihim nyo? Kasi mabubulyaso. Masisira ang drama nyo. Masisira ang script nyo. Kung para sa katotohanan kayo, hindi dapat sinabi nyo to. Kung para sa accountability and transparency ang yung ginagawa, dapat sinabi nyo to. Oo, dapat 2.1 million, hindi yung 2.3 billion. System bug pala ang nangyari. Tapos sila, anong sinasabi? Sabi ni Ridon, 6.7 billion. Sabi ng mga kongresista, 6.7 billion. Mali pala kayo. So nakakahiya. Nakakahiya ang mga kongresista na napaniwala na Jinky Luistro tungkol sa 6.7 billion. It means, hindi nyo binasa ang kabuang affidavit at dinedma nyo ang correction. Akala namin for accountability kayo. Hindi pala kayo for accountability. Para din pala kayo na masira ang pangalan ng mag-asawa. Ito kabibig, oh. Ito. Hindi raw aabot sa 1 bilyong piso ang total bank transactions ng second gentleman na si Attorney Mans Carpio, asawa ni VP Sara. Ayon kasi sa AMLAC report na ipresenta sa Kamara, may mahigit 2 billion peso glitch sa recorded transactions nito. Ang detalye sa exclusive Agenda Weekend Report ni Joash Malimbay. Mula sa 2.3 billion pesos, 2.1 million pesos lang daw dapat ang total ng 13 transactions na pumasok sa accounts ni Second Gentleman Attorney Manasseh Carpio. Ayon yan sa isa sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC documents na ipresenta sa House Justice Committee hearing noong Abril. Nakasaad sa AMLAC report na manager's check purchases ito mula sa isang kumpanya na debited daw papunta sa accounts ni Carpio. Isinailalim ito sa covered transaction reports dahil sa laki ng perang involved sa transaction. Pero sa isang April 6 letter ng BPI, ni-request nito na i-delete ang natukoy na 13 covered transactions report. May nangyari raw kasing systems bug mula sa source application ayon sa BPI na nagresulta umano ng inaccurate amounts sa naitalang transaction records. Base raw sa kanilang verification, imbis na 2.3 billion pesos, 2.1 million pesos lang ang tunay na halaga ng nangyaring mga transaction. Was there really a glitch Yes. sa BPI? Yes, as per Attorney Mans. 2 million lang talaga yung amount received. So, is there a certification from BPI? Nandun yun actually sa AMLAC report po eh. It is in the AMLAC Sa report. may latter parts. But Okay. it wasn't read. Yun nga po. Kaya nga sinasabi namin half-truth. Ayon sa AMLAC document, may total of 403 recorded transactions worth 3.1 billion pesos si Carpio mula 2007 hanggang 2026. Kasama rito ang umano'y aggregated 2.3 billion peso glitch noong 2024 at 2025. Kung imemenos ang 2.3 billion peso glitch na ito sa total transactions ni Carpio, tinatayang aabot lang sa mahigit 795 million pesos ang total transactions nito sa loob ng halos 2 dekada. Ang naturang halaga tila malayo sa ipinakita sa total amount of inflows ni Carpio na 2.5 billion pesos na ayon sa AMLAC ay classified bilang suspicious at covered transactions. Ayon sa BPI, hindi sila makapagbibigay ng detailed disclosure patungkol sa systems bug na ito, alinsunod sa bank secrecy law at data privacy. Wala ring tugon ng AMLAC sa mga panawagan ng clarification. AMLAC, bakit? Hala, Madriaga fail, AMLAC record fail. Nako, nagtiwala po kami sa inyo. Hala kayo mga bayarang fake news. Naku po, paano yan? Hala ka. Ito pa kabibigha ang mga videos ha. Yan oh. Ito. There's a 2 billion entry Yes. that was mentioned during the testimony of the AMLC executive director. But apparently it was a glitch. Could you explain what happened here? So dapat 2 million lang yung 2 million yung actual na received ni Attorney Mans from his client. Okay. Pero yung bank deposited 2 billion. Gusto ko yun, ha? Na yung nalagay po ng Sa bank akin. 2 billion sa records. Of course, they corrected it, linabas, naging another 2 billion. So 4 billion yun. Oo nga. From one In single. out, Yes. 4 billion. From a single transaction. 4 billion out of yung 6.7 to. Yes. Oh.
So you're now talking of kung less 4 billion to 2.7 billion na lang yun. By the way, Over 20 years. was there really a glitch Yes. sa BPI? Yes, as per Attorney Mans. 2 million lang talaga yung ano niya, amount received. So is there a certification from BPI? Nandun yun actually sa AMLAC report ko eh. It is in the AMLAC report. Sa may latter parts. But Okay. it wasn't read. Yun nga po. Kaya nga sinasabi namin half-truth. Okay, now we know. Now we know. There's like 2 billion. Oh, yun na. Ito na po ba yung Plan P, palusot? Late na ang ina-invento. Anong late na na-invento? No fair. Bakit ako hindi nakaglisa sa Raol? Bakit kasi hindi umaten sa hearing ang VP? Ay, kasi, anong klaseng reaction niya? Hindi Just want to address Ito, no, ha? because Yung kayo. just want to address no because ito po yung parang mainit na issue no dun sa 6 billion. No? So you can quote me on this no. Attorney Carpio said that the 6 billion is fake and a lie. Wala siyang ganong pera. Okay? You can quote Attorney Carpio on that. It is fake and a blatant lie. Kumbaga sa Tagalog, marites po yun. Ha? Marites lang, chismis. Okay? Dahil ang ginawa po ng AMLA, kung babalikan niyo po, sinasabi na transaction value. Di ba? So yung total amount ng mga transaction, inad-add nila. No? Dagdag, withdrawal, deposit, running balance. Para po ma-explain ko po mabuti, meron po akong sample dito. Okay. Diba? Sa bank account niyo po, di ba? Sa libreta, passbook, meron pong entrada dyan, di ba? Una, yung credit or deposit, di ba? Tapos pangalawang entrada, merong debit o withdrawal. Okay? Is pangatlong entrada, merong balance, running balance. Okay? Kunyari, sa example natin na to, okay? Nag-initial deposit ka ng 100 pesos. Okay? So, sa kaliwa, andun yung credit, 100 pesos, kulay green. Siyempre, ang balance mo, yung first slide. Yeah, okay? So, yung green, nag-deposit ka sa left side. So, ang balance mo sa kulay blue, 100 pesos kasi nag-deposit ka, di ba? Okay. So, next transaction, winidraw mo yung 100. Okay? So, papasok yan dun sa debit, kulay pula. Siyempre, winidraw mo yung 100 mo, ang balance mo 0. Di ba? Tapos, the next day, nag-deposit ka ng 50 pesos. Di ba? So, nasa left side yon yung kulay green. Siyempre, ang balance mo, 50 pesos. Kulay blue. Okay? Tapos, nag-deposit ka ulit ng 50 pesos the next day. Okay? So, ang balance mo na ngayon, 100. Nasa kanan, di ba? So, ngayon, yung balance mo ng 100 na yun, winidraw mo ulit, 100. Yun, nasa red. Siyempre, 0 balance ka na. Okay? So, ang ginawa nila, number of transactions. So, ilang transaction yan? Una, nag-deposit ka 100. Isa. Pangalawa, nag-withdraw ka 100. Dalawa. Pangatlo, nag-deposit ka 50 pesos. Pang-apat, nag-deposit ka 50 pesos. Pang-lima, nag-withdraw ka ng 100. So, total transactions, 5. Okay? Ang total transaction value nun, i-add mo yung 100 na dineposito mo, add mo yung 100 na withdraw mo, i-add mo yung 50 na dineposito mo, i-add mo yung 50 na deposito mo, i-add mo yung 100 na withdraw mo. Pag tinotal mo yan, 100 plus 100 plus 50 plus 50 plus 100, 400. So yun ang sinasabi lang, transaction value. Pero sa totohanan, ang balanse mo, 0. Di ba? Ay hindi nila sinasabi yun. Hindi nila ina-explain na nang mabuti sa mga tao na yung number of transactions mo at yung total transaction value ay magkaiba sa actual balance nyo. Diba? Tingnan niyo po yung libreta nyo. Magkaiba po yung transactions sa balanse. Okay? So ibahin natin. Gawin natin kunyari para mas makita natin sample. Okay? Kunyari mag-umpisa tayo sa 1 million. So ganun din yun. Diba? 1 million deposit. 1 million withdraw. 500,000 deposit. 1 million deposit. Withdraw mo ulit. Okay?
So sa ganitong example din, di ba? 5 transactions, pero ang total transaction value mo 5 million. Pero zero balance. Di ba? Eh kung ito, tinimes mo ng 12 months per year. Diba? So lalaki yung transaction value mo. 5 million times 12, 60M. Di ba? So 60M daw ang kabuuang transaction value mo sa isang taon, pero ang balance mo, zero. Di ba? Kasi isang taon lang yan, 60M. Eh, di ba ginawa nila ilang years? 20 years. So 60M times 20 years. Tadaan! 1.2 billion. Di ba? So 1.2 billion daw for 20 years. Sample lang to ang transaction amount. Pero ang posibleng balance mo is? Zero. Di ba? Hindi nila in-explain yun eh. Kumbaga, parang ginawa nila, pinaniwala mga tao na meron daw 6 billion, pero hindi na piniliwanag paano nila nakuha ito. Di ba? Half-truth eh. Talaga propaganda. Parang, kunyari, ganito yan. Meron kang kaibigan ng high school na galit ka, di ba? Nakita mo yung asawa niya sa hotel. Di ba? May kasama sa lobby ng mga klase, mga kaibigan sa opisina, lalaki, babae. Tapos, nakita mo lumabas kasama yung kaklase ng lalaki. Eh, galit ka dun sa asawa niyang, kabro mo nung high school. Inaalat mo sa G-chat, sa group chat niyo. Uy, nakita ko yung asawa mo lumabas sa hotel kasama lalaki. Diba? Pinost mo sa group chat niyo. Anong nalabas mo sa ibang tao? Diba? Nakita mo yung asawa ng kaklase mo kasamang isang lalaki. Half-truth, di ba? Kasi totoo naman, may kasama siya, pero hindi niya sinabi na andun siya dahil may meeting sila ng ibang tao. Di ba? So, ganun po nangyari dito. Nakuha rin namin sa social media. Kung busisiin niyo po yung ang BPI, ay hindi dapat 2 billion yung andun. 2 billion doon, ang sinabi ng BPI, kuha rin namin sa social media. Kung busisiin niyo po yung report na yon, meron po itong nakalagay doon sa bandang dulo. Yung may 2 billion doon, ang sinabi ng BPI, system glitch. Nagkamali po ang BPI. Ay hindi dapat 2 billion yung andun sa amount na yon. Di ba? So yung pa lang ba't hindi nila sinabi yon? Di ba? Kasi gusto lang malantag sa tao na ang laki ng pera, 6 billion. Di ba? Pero sa sample natin, posibleng zero amount na ang transaction value ay hindi ibig sabihin yun din ang pera mo sa tao. Yun po ang gusto naming ipalahatan. So yun, kabibig ha. Naglabas na talaga ang mga totoong istorya ngayon. Ay, nako. So, ikaw, ano ang iyong komento, mga kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Sa lahat na nag-share na kailang blessing, salamat po talaga. Nakakatulong po sa amin yan. Bye, everyone. See you next time.